sapat na kita para sa mga manggagawa, isa lang yan sa ipaglalaban ng kamanggagawa party list. Ako po inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang masagana at masayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel. Huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. Kaya simulan na natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung na-demote si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pag-demote ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon sa galit ni VP Sara, nag-resign siya sa partido, lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay. Ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Ano? Kailang, tikom ang bibig ni BP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Kaya nga hindi na siya nakapunta sa Maisog Rally sa Angeles, Pampanga. May karamdaman na to a point na mayroong mga nagpakalat ng fake news na pumanaw na daw siya. So, kahapon ba yon, nag-vlog na lang si Senator Bongo, sabi ni PRRD, buhay pa ako. I'm old, but I'm still alive. Sabi niya. Kaya yung mga nagpapakalat ng fake news na yan, humanda sila, baka mamaya kasuhan sila ng I don't know kung anong pwedeng kailang wala namang binanggit nga kasuhan. Basta buhay na buhay si PRRD. Kailang dahil sa edad, as much as possible, na siya sa politika. Hindi na masyadong maging prante. Baka ito pa ang rason na nag-resign na lang si BP Sara para si Tatay Digong magpahinga at ang mag-lead sa oposisyon si BP Sara na plus. Okay, bantayan natin ito. Si PGMA kasi bata-bata pa si PGMA, mga ano bang edad? 70s. Malakas pa si PGMA. So, ito. Sana magtandem PGMA and BP Sara sa ito na, election time na 2025. It makes sense. Pwede rin po mga tagapanood, magtandem sila ni dating President Gloria Macapagal Arroyo tsaka ito si BP Sara. Kaya nga lang po mga tagapanood para sa akin opinion ko lang parang mas okay po ata na maging katandem ni BP Sara. Itong si kung hindi si Bato de la Rosa, isa sa mga Tulpo, si Senator Tulpo. 'Di ba? Yun po yung makikita ko magandang tandem kasi parehas po sila Parehas po silang may pinaglalaban sa masa. Hindi lang nga po natin alam mga tagapanood kung may posibilidad na magtandem sila. Kasi parang magkaiba po ata sila ng partido. Parang ito po atang si Senator Tulfo ngayon nasa panig po ng Pangulong Marcos Hindi po natin masasabi yan. Pero yun po yung magandang tingin ko mga tagapanood. Kung mas okay po sana kung si Bato de la Rosa. Pero parang pagbibigyan po ata nito si Senator Bongo Parang ganun po yung mga tagapanood kasi medyo malakas po talaga si
Senator Bongo ngayon kumpara po kay Senator Bato de la Rosa. Magagayon pa man mga tagapanood, kahit sino man na maging partner nito ni VP Sara Duterte, yun po yung susuportahan ko. Yun po, doon po ako naniniwala po ako na kaya pong mamuno ni VP Sara Duterte sa mataas na katungkulan, kagaya po ng pagiging pangulo ng ating bansa. Kaya abangan ko po yan, 10 ng aking pamilya. Kaya abangan po namin yan mga tagapanood kung ano po yung kahihinathan ng karir ni VP Sara sa politika. Yung pagkakahiwalay niya po, yung pagkalas niya po sa administrasyon ni Marcos, isa pong patunay yan para po sa akin to mga tagapanood isa po yan sa patunay na meron po siyang hindi nagugustuhan sa pamamalakad po ng ating gobyerno ngayon. Hindi naman po siguro bulag ang ating Vice Presidente, lalo-lalo na po tayong mga mamamayan. Diba? Hindi naman po tayo siguro bulag. Hindi naman kaila sa atin na patuloy yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Patuloy po tayong nahihirapan sa mga bayarin, sa mga bills natin dahil tumataas po. Diba? Pero wala pong nagiging aksyon ang ating gobyerno patungkol dito. Diba? Ang pinatuunan lang po nila ng pansin kung paano po nila makuha ang mga posisyon sa gobyerno. Kung paano po sila mag-happy-happy. Parang ganyan lang po mga tagapanood Diba? Yung pinapangako po ng ating pamahalaan noon na bababa yung presyo ng bigas lalo na. Hindi po nangyayari. Bagkus pataas pa po ng pataas. Yung sinasabi po nila noon na tutulungan yung ating mangingisda at magsasaka. Asa na po yun mga tagapanood? Parang wala pong galaw, parang wala pong nangyayari. Patuloy po tayong naghihirap. Patuloy pong tumataas ang mga bilihin. Diba? So, minabuti po siguro ng ating Pangulo na humiwalay na lang. Kaysa naman madamay po siya sa galit ng mga tao. At sana, sa ginawang ito ng ating Vice Presidente, magising po sa katotohanan ng ating Pangulo. At yung Vice Presidente naman natin ay tulungan po yung mga mamamayan. Diba? Tulungan po niya na hindi na po makatikim ng hirap. Ano po sila? Umaksyon po ngayon na. Tigilan na po yung pamumulitika. Ang isipin po yung kapakanan ng nakararaming mga Pilipino. So yun lang po mga tagapanood na nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.